Get your pen and write your story all over again. And this time, learn the lessons, motivate others, and share that inspiration. Dear Max FM with DJ Chini. Dear Max FM, napakahaba ng hininga ko, Chin. Parang tumatakbo ako ng isang marathon sa loob ng isang maliit na kwarto. Maalala ko, Christmas din noon. Year 2018. Dapat masaya ako dahil excited ako. First time ko kasing magka-girlfriend. At dahil nga magpapasko, nag-ready ako ng regalo. Pero dahil kapos ako, nagawa ko ang isang bagay na hindi dapat ginawa. Kaya ang totoo nun, excited man ako, takot na takot pa rin ako. Kung bakit ba kasi naisipan kong gawin yon? Chin, ako si Shamba. Yan na lang ang itawag niya sa akin. Desperado na akong mapa-impress ang girlfriend ko noon. Gusto kong ipakita sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Na worth it siya sa anumang regalong ibibigay ko. Kaya ginawa ko ang isang bagay na maling-mali. Napakamali. Ninakaw ko ang iPhone ng office mate ko, Chin. Basta kinabukasan na lang. Nasa pawn shop ang sunod na pinuntahan ko. Pinrenda ko ang iPhone. Para lang makabili ng bagong phone din para sa girlfriend ko. Pero hindi na iPhone. Natakot ako, na-stressed ako. Pero ang tingin ko, worth it naman siguro ang pagkuha ko nun kasi mahal ko ang girlfriend ko. Gagawin ko ang lahat para sa kanya. Pero habang binibili ko ang regalong yun, parang may mali, sabi ko. Parang may kumakapit sa puso ko na nagsasabing, ganito ba ang paraan mo, Shamba, sa pagbibigay ng pagmamahal? Dumating ang Christmas Day. Excited akong ibigay ang regalo sa girlfriend ko. Binaliwala ko yung konsensyang nagsasabi sa aking mali yung ginawa ko. Pero alam mo yung bago pa mag Noche Buena, biglang may pulis na dumating sa bahay namin. Nakita pala sa CCTV ang pagkuha ko ng iPhone. Na-track ng pulis ang iPhone hanggang sa pawn shop. Pangalan ko ang nakalagay. Hindi ako natakot sa pulis, Chin. Mas nakatakot ako nung nakita ko yung takot sa mga mata ng girlfriend ko. Yung disappointment niya sa akin. Yung pagkalungkot sa mukha niya. Sabi ng pulis, alam mo na kung anong ginawa mo. Nagmakaawa ako, Chin. Andun ang office mate ko. Humingi ako ng kapatawaran. Sabi ko, ibabalik ko yung regalo na dapat ay nasa girlfriend ko na at pwede niyang ibenta. O kaya ay ipang-redeem dun sa naprendang iPhone niya. Buti na lang napatawad ako ng office mate ko. Hindi ako napakulong. Kung magkataon, sa loob ng kulungan ako magpapasko. Yung bang akala ko makakalusot na ako. Pero hindi pala ako pwedeng tumakas sa mga consequences ng ginawa ko. Nilapitan ko ang girlfriend ko, humingi ng tawad. Nagmakaawa. Pero nakipaghiwalay siya sa akin, Chin. Hindi daw niya kaya ang kahihiyan at ang disappointment niya sa akin. Pati sa kumpanya namin. Nalaman ang nangyari. Pinatawad man ako ng office mate ko, pero tinanggal ako sa trabaho dahil nga sa pagnanakaw. Nawalan ako ng trabaho at ang mas masakit, nasira pa ang reputasyon ko sa mga kapitbahay namin.
Nang dumating ang mga pulis, ang daming osyosero. Ang iba, doble-doble ang chismis. Kaya mga kapitbahay ko, mga kaibigan ko, lahat sila alam ang nangyari. Ang iba pa, exaggerated. Pero hindi pa rin naman ako sumuko, Chin, sa buhay. Kahit na depressed ako, ilang buwan din, mag-iisang taon, nang nagdesisyon akong umalis ng bansa. Nagsimula ng bagong buhay. Hanggang naulit na naman ang depression dahil nga nag-COVID. Sabi ko, baka ililibing na lang ako sa ibang bansa. Hindi na ako makakauwi ng Pinas. Laging lockdown, kaya walang pera. Pero nung wala pang COVID, nagtrabaho naman ako ng matindi. Nakapag-ipon. Kahit papano. Hanggang natapos sa ang COVID, nagkaroon uli ng bagong amo at mas malaki ang sweldo. Hanggang nakapagpatayo ako sa bahay namin ng sarili kong negosyo. Inasikaso ng nanay ko. Mabuti naman at napunta sa maganda ang mga pinapadala kong pera. Ngayon, Chin, ay nakauwi na ako. At isa ng successful na businessman. Sabi nga nila, mabuti naman akong tao. Oo, kilala ko sarili ko. Pero ewan ko ba dahil sa pagmamahal at kakapusan nun, nagawa ko ang isang bagay para sa girlfriend ko. Pero iniwan din naman ako. Kaya naman simula nun, nagdasal ako sa Diyos. Dahil hindi ako nakulong. Ang lesson na natutunan ko dun, honesty is the best policy. Kaya yun ang naging motto ko na sa buhay. Yun ang pinakamalaking leksyon na natutunan ko mula sa experience na yon. Ano na lang kung nakulong ako? Siguro inaabot pa ako ng COVID doon. Hindi ko nagagawin ang mga bagay na mali para lang makamit ang tagumpay. Para lang magpa-impress. Hindi mo kailangang magnakaw para magkaroon ka din ng mga bagay na meron sa iba na wala sa'yo. Sa katunayan yan, lagi kong bukang bibig ng pagiging tapat, pagiging sincere sa trabaho ko sa abroad, ang nagdala sa akin sa tagumpay na ito. Kaya sana'y matuto din ang lahat. Lalong-lalo na't ang pinagnanakawan kapos din. Pinagtrabahuan din ang mga perang ninanakaw nyo. Dumating ako sa puntong nag-iisa ako, depressed, walang trabaho, walang girlfriend. Pero that was my realization. Natuto ako. Inayos ko ang buhay ko. Maraming nagsabi, naku, Shamba, anong nangyayari sa'yo? Desperate ka na kasi. Ganun ka ba kung ma-in love? Kasi ba naman, Christmas na. Wala kang pang regalo. Yun laging naririnig ko sa utak ko, Chin. Yung konsensya ko, sinisisi ako. Gusto mo talagang magandang impression, ha? Kaya naisip mo pang magnakaw ng iPhone ng office mate mo. Ayan tuloy. Na-stress ka. Natakot ka. Pero alam mo namang mali yun, di ba? Pero ba't hindi mo pinigilan ang sarili mo? Hanggang ngayon, ganun pa rin ang konsensya ko, Chin. Pero minsan nang nasira ang reputasyon ko, ibinangon ko na yon. Nagtagumpay na ako. And this time, pag nagkaka-girlfriend ako, mula sa sariling sikap na ang ipangreregalo ko. Sa first love ko, wherever you are, sorry. Sorry na.
Sana magbago pa ang impression mo sa akin. Hindi naman ako ganon kasamang tao. First time kong ginawa yun nang dahil sa pagmamahal ko sa'yo. Maaring huli na ang lahat, pero minahal kita. Sobra. Dahil ikaw pa rin ang first love ko. Hanggang dito na lamang, Chin. Merry Christmas sa inyong lahat. Ang inyong Kamax, lubos na gumagalang. Shamba. Sa bawat pagluha mo, may nakatagong kwento. Sa bawat ngiti mo, may gustong sabihin ang puso mo. At sa likod ng iyong halakak at maging sa pagkabiko mo, may mensaheng nakabalot sa iyong pagkatao. At ang tanging nais mo lamang ay mapakinggan ang mga ito ng buong mundo. Dear Max FM with DJ Chini. Life has got all those twists and turns. Stand up for what you believe in. What lies behind you and what lies in front of you pales in comparison to what lies inside of you. Dear Max FM with DJ Chini. Sabi nga nila, ang pagsusulat kapag masyado mong diniinan hanggang sa susunod na pahina ay nagmamarka. Katulad ng pagmamahal, kapag masyado mong ibinigay ang lahat, yung sakit na gawa ng nakaraan, dala pa rin hanggang kasalukuyan. Dear Max FM, you own your story and you are the author of your own book of life. Don't let others write your script, but let others hear your story and make them inspired. Kaya sumulat na, maging bahagi ng aming programa. Dear Max FM with DJ Chini tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 3:00 ng hapon sa Max News FM, Sock Sargent. Love, life, and lessons from the past only at Dear Max FM with DJ Chini.